she also shared the same sentiments that we had previously na lahat ng itataas na kamay ng presidenteng ito for midterm election, lahat ng i-endorse niya, hindi niya iboboto. Kahit ako, Marlon, maninindigan akong hindi ko iboboto kung sino itataas niya. Pasensya na sa madadamay, humingi din siya ng pasensya eh. Kasi hodang yan si Senator Bongo, si Senator Bato, or ano, I'm really very sorry, no? I'm so sad na maaring madamay si kaibigan nating Erwin Tulfo. Dahil alam natin siya ay nandun sa side ng administrasyon. Kapag tinaas ang kamay niya, isip-isip lang. For me, sorry. Science. Ako, Marlon, sa nangyayari ngayon sa NDRRMC na update tungkol sa panahon ngayon, kung ako ang nandun, Marlon, sa totoo lang kung ako ang nandun, parang kadiri. For me may nagpe-preside na hindi credible. Yes, yung kadiri yung parang, baka nang inang yan, ikaw ang nandyan, nakikinig kami sa'yo, seryoso ka ba? Parang ang dumi mo. Parang, I don't know, paano, let's say, Sec Cheloy, who is a mother. At alam ko ang mga anak nito, wala pa yata tong kolehiyo Marlon. Nasa elementary, nasa high school. How can you stomach na kaharap mo ang ganyang presidente na, sige, loyal ka sa kanya. But he is what he is, as what the video has shown us. He is that maduming klase ng tao, kadiri, mababang klase ng pangulo. Nakakahiya. Gusto ko lang tong i-specify na kung gaano karami na yung nagbebenta ng libro o may gustong bumili ng libro na Kingmaker ni Attorney Vic Rodriguez. Grabe pa yung pulburon video. Kagabi na monitor ko kay Ma'am Maharlika 23 No. na. 23 na. As of this morning na nakita ko. Ang views. Wow, di ba, no? Wow, yes. Medyo nakaka-turn off sa mga kaibigan natin sa NBI. Pati sila nagpa-press release. Alam na alam ng tao kung ang background ni NBI Director Jimmy Santiago, Pam. Kasi si Director Jimmy Santiago, kilalang dating Police Maynila yan. Nakilala siya sa pagiging sharpshooter niya. What happened to the sharpness? Siya yung pagka may hostage crisis, siya yung umaasinta sa hostage taker and lahat na-execute na-asinta niya. Oo, na-neutralize niya yung mga hostage taker. So kaya sumikat siya sa lalo at labs na labs siya ng mga Western WPD reporters noon eh. Ngayon Manila Police reporters na. And habang Police Maynila siya, naging abogado siya. At doon naging abogado, naging piskal, naging judge, and eto naging NBI director. So, ang point ko, kaya nilatag ko yung premise niyo kasi yung press ko nila kahapon, sinasabi nila na hindi raw yun si Pangulong Bongbong Marcos na lumabas doon sa pulburon video. Parang talagang ganyan nire-release ng NBI yung integrity nila, no. And ang present nila hindi technical considering na NBI kayo. So, alam mo yun na yung mga napapanood sa pelikula and dapat ang pinakita nyo paano yung proseso ng forensics, yung paano nyo na-check na hindi yun ng Pangulong Bongbong Marcos. Kundi ang present nila para lang rin isang ng DILG. Although nandun Secretary Benor Abalos, na picture lang. Sana detailed by detailed yung IT expert nila o forensic expert nila, dinitalye, hindi lang ganun pa rin, nag-stick lang sa tenga, hindi nag-stick sa sheet na mukha. Mata, bibig, ilong, kilay, di ba? Tama yung sabi ni Ma'am Maharlika na syempre moving yan. So yung tenga at saka yung tenga Pam, alam ko talaga nagbabago yung size. Parang ilog dati, hindi naman ganito ilong ko kalapad. Di ba? Anong nangyari? Ba't nangamatis? Yun yung na ewan ko, sayang hindi ko basta question ko bilang dating NBI reporter and bilang dating police reporter, yung paano hinandle ng National Bureau of Investigation yung sinasabi nilang pag-verify tungkol doon sa controversial na pulburon video dahil iba yung pagtingin ko sa NBI Pam. Iba ang pagkakita ng taong bayan sa NBI at bakit parang sana mali ako no, NBI Director Jimmy Santiago sir. Dapat lumilitaw nagpapagamit kayo. Hindi po, sayang ang dignidad ng NBI and ito na sana yung chance na maibalik lalo yung sa dating dignidad ng NBI ngayon sa liderato ng bagong NBI director na si Attorney Jimmy Santiago. Yun lang. Actually, if I can also have my share of the of the issue, no, yung sa NBI Marlon, totoong nagpapagamit kasi even the photos of the videos that they're analyzing already is distorted. Parang inedit na mismo. So, parang ganyan kalaki ang takot ninyo para ipagduldulan yung peke, ang bagay na pineke ninyo, para patutuhanan na yung taong pinagtatanggol ninyo, inosente sa aligasyon na meron siya.
'di ba? Tapos tama ka, mataas ang pagtingin ko sa NBI. I always believe that NBI is a separate entity na mas panghahawakan mo siya ng tulong kesa sa PNP. Ganon yung tingin ko sa NBI. Check But with what me, Pam. did Check with me. Yes, yung parang sa akin, parang NBI, kapag, if all agencies fail, we have NBI. Yun yung tingin ko sa NBI, Marlon, na. Pero now that this happened, parang nakakatakot na, shit, wala pala tayong kakampi talaga sa gobyernong ito. Dahil ang gobyernong ito, para makakapit sa power, para makakapit sa pera, kakapit at kakapit sa maling tao na napatunayang mali na ang ginagawa. Tama. Alam mo At sa sa, pa na. Okay. So, sorry. Go ahead, Pam. yun lang din. Parang tapos kakatapos lang ng SONA. Lahat ng taong nagpunta doon, lahat ng taong yon sumusuporta dahil nagpunta ka eh. Sige, ano na natin, i-zero in na natin sa mga government officials na nandoon. Tapos mas i-zero in pa natin sa cabinet secretaries because these are the alter egos of the president, di ba? Ang president nasa init ng kontrobersiya ngayon na paggamit ng di umano'y white powdery substance, no? Sa cabinet secretaries na nandyan na sumusuporta, pamilyado kayo, either nanay kayo, either tatay kayo, at may mga anak kayo, di ba? Kaya niyong ipagmalaki sa mga anak niyo na, anak, dito sa presidenteng ito ako nagsilbi. At dito sa presidenteng ito, iaasa natin ang future mo. Adik ang presidenteng ito. Saan ang kahihiyan ninyo sa sarili ninyo? Yung mga nagsabing nag-resign pero hindi tinanggap, lumitaw pa rin kayo dyan. Pero meron yung mga iba talagang wala. Makikita mo naman vacant din yung upuan, di ba? So alam mo yun, Marlon, nakikinig nga ako kanina sa vlog ni Miss Joey, kaninang umaga nag-vlog siya. Yeah, napanood ko rin. Nasa team replay ako and she also shared the same sentiments that we had previously na lahat ng itataas na kamay ng presidenteng ito for midterm election, lahat ng i-endorse niya, hindi niya iboboto. Kahit ako, Marlon, maninindigan akong hindi ko iboboto kung sino itataas niya. Pasensya na sa madadamay, humingi din siya ng pasensya eh. Si Hodang yan si Senator Bongo, si Senator Bato, or ano, I'm really very sorry, no? I'm so sad na maaring madamay si kaibigan nating Erwin Tulfo. Dahil alam natin siya ay nandun sa side ng administrasyon. Kapag tinaas ang kamay niya, isip-isip lang. For me, sorry. Bitter daw tayo. Ano mo nga. Bitter pala kami. Ba't nanonood ka? Sino yung nagsasabing dito? Gusto mo, Oy, Bella? Moko! Bella. Hindi, alam mo si Moko, dapat ang pangalan mo, Namo. Namo ka, bye! Anyway, balikan ko lang yung isang linya lang. Kasi yung iba ron sa press con, mga kakilala ko pa at na-cover ko, naging kaibigan ko na, alam mo yun, dahil bata ako nag-cover ng NBI noon. So ngayon, mga line agent pa lang silang noon. Ngayon, alam mo yung mga may hawak na ring sensitive position sa NBI na, sabi ko, ano to, hindi naman ganito to pagkakakilala ko kay attorney ganito, gano'n na. Alam mo yung pati sila na, basta kung hindi kayo nagpapagamit, pakitaan nyo po kami, pakitaan nyo ang taong bayan na ginamitan nyo talaga ng science yung sinasabi niyong pag-evaluate o pag-validate na hindi yun ang Pangulong Bongbong Marcos at wag niyo kami papakitaan ng isang simpleng papel lang po ng retrato. Sayang ang kredibilidad ng NBI. And alam mo, saan ako nangangamba ngayon, Pam? Na hanggang ngayon, tahimik ang Armed Forces of the Philippines. Hanggang ngayon, tahimik ang PNP. Higit lalo, tahimik ang simbahang Katoliko. So, Hoy, hindi lang yung grupong yan, Marlon, tahimik din ang kapatid na si Senator Amy Marcos. Okay, tama ka, Pam. Tama ka. Kaya lang 'tong mga binanggit ko, Pam, ito yung mga institutional lipunan na sila yung aasahan lalo sa simbahang Katoliko, sila yung alam mo yun, kung magsalita na akala mo pagdating sa usaping moral, napaka-moral nila, di ba? Asan yung pagiging moralista ng mga kaparian? Asan ang pagiging moralista ng mga kamadrehan na nawawala sa mga panahong ito? Hindi naman nila kailangan lumabas eh. Hindi nila kailangan lumabas na mananawagan para pabagsakin ng kasalukuyang pamahalaan, kundi manawagan lamang sila ng isang konkreto at maayos na pagsisiyasat kung si Pangulong Bongbong Marcos ba talaga yung laman ng video na yon. Tungkol naman, Pam, sa AFP at saka sa PNP, mga boss, mga sir, mga ma'am, kanino pa aasa ang taong bayan? Kung kayo mismo diyan sa hanay ng AFP at PNP ay walang ginagawang aksyon para mapatunayan, alamin ninyo kung ang commander-in-chief ba ninyo ang nasa video ngayon o hindi. At tulad ng sinabi namin kahapon, Pam, no, palawakin na natin yung anong software to? Yung Deepware.ai. Deepware.ai challenge, no? Na sana, kasi kahapon ang sinabi natin, Pam, na lahat ng department agency, government agency ay may kanya-kanyang IT. Di ba? Yes. Wag na natin kahit kasi doon pala sa software na yun, ano tawag ng basta ware, like at nowhere na yan. Anyway, Web-based software or application. Web-based software, di ba, na
hindi na kailangan ng IT expert, kahit sino pala 'to, puwedeng gawin. So, kahit sinong simpleng sundalo, kahit simpleng pulis, kung maalam lang kumalikot o gumamit nitong software na 'to, mache-check niyo po mismo. Kung wala kayong tiwala do'n sa sinasabi namin Deepware, .ai software, baka may iba pa, baka may ibang way pa. Kasi napaka-importante, napakahalaga ang lumabas na pulburon video, kasi po ang nakasalalay nito ay kalagayan na ng ating bansa at kinabukasan na ng taong bayan. Well, Marlon, sa sinasabi mong, well, nakasalalay ang kredibilidad ng kalidad ng liderato ng administrasyon na yon. I don't think the NDRRMC believe what we believe because tignan mo ngayon, 'di ba? Sinabi mo nga kanina, ang pangulo ay nagtungo doon para i-monitor kuno kung ano yung mga nangyayari sa mga panahong itong may bagyong Karina PH. Na And tama naman yun sa akin, tama yun. tama yung ginawa niya. But then of course, may isa pang issue kang hindi hinaharap para maupo ka dyan na ang tao ay kukuha ng lakas ng loob sa'yo sa mga sasabihin mo, sa mga iuutos mo, sa mga direction mo kung paano dapat maging ligtas ang ganito at ganyan. Pero meron kang isang tanong sa amin na hindi mo pinapatotohanan or pinapasinungalingan. Ano ba lang, diba? O sige, maraming salamat dahil maagang maaga pumunta ka dyan. But then we see it was only posted 1 hour ago. Ma'am, hindi maaga, magtatanghali na. Ayun nga, I just realized 1 hour ago. Alin? 1 hour ago. Oo, kaya sabi ko nga magtatanghali na. 5 a.m. Marlon, kalakasan ng hangin. Ma'am, kahapon pa lang, binabayo na tayo ng ulan. Kahapon Eh, pa lang, prevention, nakita na natin kung paano nilatag ng Pangulong Bongbong Marcos ang prevention at paghahanda. Dahil namomonitor naman na, may forecast naman na kung gaano kalakas yung papasok ng ulan at kung gaano kalawak ang pipinsalain nito sa Luzon. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa ilang bahagi ng Luzon. No? Ayan no, and then ang kasama mong nakaupo dyan, yung taong nagligtas sa'yo. Secretary Jimmy Bautista, alam ko, tapos nasa kaliwa niya si Secretary Benar Abalos, and nandun si Dark Choco. At nasa likod si Secretary Cheloy Garafil na napapabalitang nag-resign at hindi tinanggap di umano ang resignation, ano? Pam, alam mo, speaking of Secretary Cheloy, may pasok ko lang. Huwag magtatampo si ang idol nating si Yusek Dr. Cesar Chavez. Kasi hindi ko talaga makalimutan si Yusek Dr. Cesar Chavez nung panahon niya sa DOTR, Pam. Nagkaroon ng kontrobersya noon patungkol sa MRT issue. Alam mo, out of delicadeza, ang ginawa hindi siya ang involved, ang involved lang yung mga nakakataas sa kanya, out of delicadeza, nag-resign, Pam. So anong ginagawa niyang nagtsatsaga dito sa administrasyon na to? Ngayon, di ba, Sir Cesar, saan na po yung, di ba, yung dating pinakita mong prinsipyo nung nagkaroon ng kontrobersya sa MRT? Ano po ginagawa niyo ngayon dyan sa palasyo? At hindi ko po alam, basta yun lang po, baka natutulog ang diwa ng idol nating si Boss Cesar Chavez na, boss, baka naman maibalik yung kung gaano yung prinsipyo pinakita mo nung nag-resign ka sa MTR mess noon na issue. Oh, well, Ulitin ko, hindi siya involved noon. Talagang nag-resign lang siya dahil siguro hindi niya na matake kung ano yung nangyayaring issue noon sa opisina niya dati sa DOTR. Well, ako gusto ko maniwalang tali ang kanyang mga kamay. Gusto ko maniwalang ganun, pero kung tali ang mga kamay mo at hindi ka pinapakilos dyan at inaabuso ka dyan, ang laya mo, hindi ka malaya dyan, anong ginagawa mo dyan? Tapos sabihin na natin totoo na magre-resign, sabihin na natin totoo magre-resign si Secretary Garafil. Next in line, him as the senior undersecretary becomes the next secretary unless mag-assign ng iba. But he becomes now the OIC. Diba? Sa tingin mo ba, you become the hero to everyone na mamabago mo ang ahensya? Hindi. Dahil ang ulo mo, ang pinakaulo mo ang may problema. Kung ano lang din ang ididikta sa'yo, yun lang din ang sasambitin mo at gagawin mo. Diba? Pero malay mo naman, Pam, meron sa mga susunod na araw na mga cabinet officials o mula sa executive department ang magre-resign na mga opisyales. Malay mo, we'll see. Kasi napakatindi ng kontrobersya na to. Mas matindi pa to sa iskandalo ng Hello Garcia. Kasi ang Hello Garcia, Pam, tinawagan lang ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, si dating COMELEC Commissioner Garciano. Oo, di ba? Ito hindi. Yung nagtawag lang yun, tawag lang over the phone dahil election noon. Ngayon, ito hindi. Ang issue, mismong ang Pangulong Bongbong Marcos, di umano, ang gumagamit, ang sumisingot, langhap-sarap doon sa pulburon. Grabe nga Marlon. Di ba? Grabe nga ang pagkalanghap-sarap eh. Grabe, daigan Jollibee. Yung napapatingala, no? Ganun pala yun?
Yun talagang hinahanap na 'no? Wow, pare heavy, bakit siya Yung pala, yung, pinadra, 'di ba siya? doon pala nanggagaling yun, no, Marlon. At itong video na ito, napilit nilang sinasabing peke, pero hindi nila mapatutuhanan ng isang gawa na drug test. Para, di ba, shut up na lahat pag nagpakita ka ng Correct, drug test mo eh. tapos Shut na. up na lahat. Pahiya tayo, pahiya Oo, tayo edi pa, makita, 'di ba? if we need to apologize, then we will Mismo, apologize. Just show a proof na mismo. negative ka, di ba? Mismo. At Di ito ba? naman mga ano, Oo. ito naman mga tagapagtanggol niya na alam mo yun, edi pati kayo manawagan samahan niyo po kami. Kung talagang mahal niyo ang taong bayan, samahan niyo po kami. Kung pro man kayo, admin man kayo, ensaymada man kayo, DDS man kayo, o manawagan lang po dahil matatapos po lahat ito. Mabibigyan tuldok ang isyung ito sa pamagitan lamang ng pagpapadrug test ng Pangulo. Mary Ann, maraming salamat sa pakulay po. Thank you, Mary. Ito, Marlon, ha, i-challenge na rin natin. Sige, mga empleyado dyan sa OP, imposibleng wala naman kayong napanood sa internet, imposibleng walang nag-send sa inyo, imposibleng hindi nag-save or hindi nyo inattempt i-save yan sa mga devices ninyo. Sa mga empleyado ng OP, empleyado ng PCO, empleyado ng DICT, mga empleyado ng NBI, PNP, DILG, yung mga yan. Kayong mga empleyado ninyo may mga kanya-kanyang devices sa bahay, i-run ninyo yung video sa deepware.ai. It's a free website na you can upload a short video like that and it will detect kung deepfake ka or hindi. Ito, Marlon, I tried last night, ha. Oo, I-upload ko to after natin. sige. Sa TikTok kasi, merong sikat na deepfake Tom Cruise. I don't know kung nakikita mo yon. Si Tom Cruise siya, but he is not Tom Cruise. Alam na, even himself is very vocal na deepfake ang ginagamit niya para magmukha siyang Tom Cruise. Mm. So, dinownload ko yung video niya na deepfake Tom Cruise at dinownload ko yung video na totoo ni Tom Cruise. Ah. Doon sa deepware.ai. So, when I ran the deepfake Tom Cruise, it detected deepfake. Nung niran ko yung original Tom Cruise, walang movement. Original. So talagang sa pagkakatingin mo accurate tong software na to, no? I would like to believe yes. Kasi di ba, sa Sige. simpleng ginawa nila Sir Jojo, na di ba meron ng mga gumawa ng version na yung kay BBM sinuperimpose ng mukha ni PRRD, ni VP Sara, at saka ni Mayor Baste. And when they ran that specific material, the software detected deepfake. And when they ran the material nung kay BBM, it did not resist or say that it's deepfake. Okay I pa. think so. Yeah. Anyway, ako kasi hindi ako techie, no? Gusto ko i-try yan kung may mag-aalalay sa akin. Pero nanawagan tayo kahapon hanggang ngayon. Nanawagan tayo sa AFP, PNP, DICT, DILG. Kung ano pang lugar, kaparihan, kamadrehan, manawagan na rin tayo sa mga magagaling nating fact-checker. Yon! Diba, no? Sino yan? Rappler? Mga fact-checker na nung nakaraang eleksyon, ultimo yung kama and ilang mali lang. Mga punctuations, di ba? Di ba? Ngayon po, dito kayo kailangan mga fact-checker, particular na sa ang kampo ng Pinklawan. Ang fact-checker ng Channel 5, fact-checker ng Rappler, fact-checker, ang PCIJ. Kaysa na kayo, ang PCIJ, ang pangalan ng PCIJ, Philippine Center of Investigative Journalism. Diba? Ang COCAP, mga boss, mga ate, mga kuya, please lang po, para sa bayan at para rin sa ikalilinaw ng lahat, subukan nyo pong gamitin itong software na sinasabi namin. And baka may iba pa po kayong software na alam or baka higit na may kilala kayong mga forensic expert, lapitan nyo po out of curiosity para sa bayan, gawin nyo po and alang-alang sa diwa at advokasya nyo patungkol sa fact check. Please po, mag-fact check po tayo at kailangan po yung ganyang klaseng pagpa-fact check sa mga panahong ito. Higit lalo po, ang kailangang i-fact check dito ay kung totoo bang si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa video na yon o hindi. Kasi kapag siya po, marami hong hindi magagandang mangyayari sa bansa, higit lalo at nakaamba pa rin tayo sa digmaan ng China at Amerika. Yung mga fact checker, please po, please, kami na ho nakikiusap, tulungan nyo ang taong bayan mag-fact check. Nakalimutan natin banggitin dyan ang Vera Files, Marlon, sila yung pinakamakipag. Oo. Siyempre, ang Rappler, because I think Vera Files and Rappler, tama ba ako or it's just Rappler? Sila din ang fact checker ng Facebook Philippines. Yun, no, di ba? Kaya minsan malalaman mo if na-take down yung post mo is because yung fact checker may bias na siya, di ba? Kaya mali din ang ginawa ng Facebook na ang ginawa niyang fact checker is someone who has who is also polarized politically. Mali din naman 'yan, no? Marlon, nakakagalit, no? Hanggang ngayon, yung intensity ng issue dahil hindi sinasagot, pilit
pinipilit na iliko o baliin dahil pawang katotohanan kung ano yung nakita natin at ang paraan nila para ito ay pasinungalingan ay mag-focus sa tenga, deadmahin, di ba? Mas pinag-aalab nila. Napaka-elementary. Oo nga. Actually, Marlon, yung ginamit na tool ng NBI is the wrong tool even para i-test yung video. Napaka-elementary. And you know, tapos ang gagamitin mo mga folders na visual, nasan yung pinagmamalaki ninyong digitalization na dapat within your office nasisimulan yan? And as NBI, Bureau of ano nga ba NBI? National Bureau of Investigation, dapat angat kayo sa teknolohiya. Hindi yung ganyan naka-folder pa rin kayo. Grabe, no? And yung AFP, PNP, may mga IT experts sila, o kahit hindi ka na IT expert, bawat individual, bawat opisyal, para malaman kung talaga bang commander-in-chief natin na nila yung gumagamit na yun o hindi. Kasi uniforme na, alam mo, bahagi po ng pagsuot nyo ng uniforme at tsapa ang para mabigyan ng proteksyon ang taong bayan at ang ating mga kababayang mamayang Pilipino. Sabi ni Miss Mafil Talabok, dead man sila dahil ayaw nilang bumaba sa pwesto. Totoo din yan. Totoo yan. Hindi na yung pagiging fact checker nila, hindi sila tunay na makabayan. Nagpa-fact check lang sila dahil fault finder sila doon sa mga ayaw nilang tao sa gobyerno. Hindi yung pagiging fault finder nila, nagpa-fact check sila na para sa bayan yung ginagawa nila. I don't know, Marlon, para sa bayan, ito nga sinisigaw natin na panawagan sa mga mainstream media, sa fact checkers. I don't think para sa bayan pa sila, Marlon eh. Parang nilamon na rin sila ng sistema at parang proud na sila na ipamana sa linlahi nila, especially the young ones, sa pamilya nila na face it, this is the reality. We have a government with an addict president. Tapos pati si si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, na ma'am, may mga staff po kayo, subukan niyo po. Subukan nyo lang. And shoutout kay Ma'am Malu Tikia. Ang galing na pinasabi ni Ma'am Malu, no? Bakit? Kung hindi bakit kailangan nyo i-take down? Ayun. Bakit? Anong kinakatakutan ninyo kung hindi pala totoo? Ma'am Malu, alam ko po marami kayong kaibigan sa mga fact checker. Bakit po? Makatulungan nyo na ho kami. Pakisamahan nyo na ho kami. Manawagan sa mga fact checker na i-fact check nyo naman kung totoo yung video, hindi. Uy. Meron na bang may comment na ba si Ma'am Guanzon about the video? Baka meron na, not sure Pero dapat meron Nag-comment ba? Oo, kasi yung siya din yung, alam mo yung nakakatawa siya kapag ito yung kung lola ko to, rock and roll no? Oo, di ba? At saka siya yung mahilig na pag-iinom siya ng Coke, yung ini-spoof niya Oo. Para lang pang-asar yung isa. Sana lang. Hinahanap ko, Marlon, pero mukhang wala pa nga siyang reaction. Sana nga, sana. Mga Katete ka Ebon, kayo po mismo, sa mga social media pages nyo po, mga personal nyo po, subukan nyo po, lalo kung intindido naman kayo sa konting software, sa cellphone nyo, paano mga likot. Gawa po kayo, DIY, do it yourself. Wow. Mag-DIY po kayo, tapos i-share nyo po. Padala nyo po sa amin dito sa Third Floor Studio, ipopost po namin yon. Mag-DIY po tayo, challenge natin, DIY, tawag doon, DIY, something, basta pag-isipan natin, Pam, no? Pakita lang natin na please, hindi nyo kami makukuha sa isang papel na may retrato na gano'n. Makukuha lang ho ito sa pamamagitan ng technology at science. Science. Ako, Marlon, sa nangyayari ngayon sa NDRRMC na update tungkol sa panahon ngayon, kung ako ang nandun, Marlon, sa totoo lang kung ako ang nandun, parang kadiri. For me, may nagpe-preside na hindi credible. Yes, yung kadiri parang baka nang inang yan, ikaw ang nandyan, nakikinig kami sa'yo, seryoso ka ba? Parang ang dumi mo. Parang, I don't know, paano, let's say, Sec Cheloy, who is a mother. At alam ko ang mga anak nito, wala pa yata tong kolehiyo Marlon. Nasa elementary, nasa high school. How can you stomach na kaharap mo ang ganyang presidente na, sige, loyal ka sa kanya. But he is what he is, as what the video has shown us. He is that maduming klase ng tao, kadiri, mababang klase ng pangulo. Nakakahiya. Ito pala, sorry Marlon, nakalkal ko na. Ang sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, kung totoo man na siya ang nasa video na yon, nakakaloka. Yun ang sabi niya. Pero dapat merong mas maganda matibay. Mas matibay pang, kasi walang masama doon sa panawagan natin na itong challenge basta, walang masama dyan. Walang masama. About, thank you. May mga nagpapakulay kanina, sorry Ang dami hindi natin maano. Ayun lang, Marlon. So, lahat, and tapos, mag-iingat NDRRMC, mga boss, maraming salamat sa kabayanihan nyo, sa lahat ng barangay workers, sa mga volunteers ngayon,
na alam mo yun, sinusuong din yung panganib, masaklolohan lamang. And sa mga NGOs, alam ko sa Pasig may magaling dyan, nakalimutan ko yung St. Gerard. Please po, maraming salamat sa pamahalaan. Paulit-ulit itong problema ng baha, paulit-ulit itong problema ng, ano ba to? Yung problema ng urban planning. Please po, baka naman magkaroon na ng katinoan ng mapangalagaan na ho natin. Alam ko walang makakapigil sa bagyo, sa malakas na ulan. Pero kung maayos po at komprehensibo ang proyekto ng pamahalaan patungkol sa urban planning ng Pilipinas, may hindi ho ganito kalala. Alam ko may mga marami nang naapektuhan at sana walang namatay pa tayong kababayan dahil sa pananalanta ng bagyong Karin. Word of the day, Kadiri. Marlon, parang may nagsabi parang baha, sabi ni Arftan, parang baha ka dyan. Kasi yung color green, tingnan mo yung screen mo, parang baha. Ganun ba yun? Ano to? Yung reflection ng green. Yung Bermuda sa parking lot. Kasi if you look at, kahit ako pag tinitingin, sa screen ka tumingin, para tuloy baha yung tubig Bermuda na po, green. Bermuda mga ka-Ebon Katete. Oo, para kang baha. Uy, Marlon, mag-iingat ha, mag-grocery ka na para makabalik kayo kaagad. And please manatili ho tayong magdasal. Yun lang naman po. Sa mga may kamag-anak, alam ko marami na naapektuhan, Pam. Ang dami na naapektuhan and dito kailangan ng ayuda. Ngayon ang kailangan ng ayuda. Ngayon kailangan yung bigyan ng tulong and please, yung ayuda na yon, yung para sa mga Sana walang tatak. ng bagyo, huwag niyo naman pagnakawan. Huwag niyo naman pagnakawan. At sana wala na lang tatak, Marlon. Yun, no? Walang tatak, wala nang epal, tama na epal. Walang tatak. Tulong tayo. Diba? Naalala ko yung tatak. Alam mo yung kinakarga ng mga tao ko yung binigay nating tubig. Alam mo sabi nung Ilando, boss, gusto mo pa-print ako sa anak ko, third floor studio, para lagyan ko ng mineral water. Sabi ko, hindi na kailangan, thank you. Sabi niya, boss, may sobra kasing sticker doon. Alam ko naman, di ka papayag, sinubukan ko lang, sabi niya ganun. Ayun, di ba, no? Pwede kang tumulong na hindi mo kailangan umepal. Totoo din naman yan. At partida, pera natin to, di ba? Sa kanila yung ine-epal pa nila, yung nilalagay na pangalan lang, hindi naman na pera yon. Dahil pera yon ng taong bayan. Ayun. Sabi ni Miss Eva, Pam, pahingi nga ng gigil mo ako ah. Ingat kayo dyan lagi dyan, Yusek Pam, Yusek Marlon. Yes, mag-iingat po kayong lahat. Ikaw Marlon, mag-grocery ka na para makauwi ka na rin at hindi Huwag ka na rin magpakabasa, baka dumami ka. dumami kamote. Sabi ni Mirlan Palomar, hanapin pa daw nila ang naglabas ng video Sinisigaw na nga ni Maharlika na siya ang naglabas ng video. Yung paano, ayaw nila sabihin ng pangalan ni Maharlika. Kasi bakit? Nadami lalo yung manonood ng video ni Maharlika. Oo, promotion yun eh. At Marlon you have to remember, ang pinaka-practice nila or mantra nila sa administrasyon na to is make our critics irrelevant by not mentioning their names. Edi good luck. Oo nga, edi good luck. Ano mo tawag dyan? Mga utak kulugo. Ayun nga, di ba? Well, that's them. At very active Marlon ng mga trolls ngayon dahil umuulan, alam mo yung mga abangers ng kanilang mga matutroll para syempre, sige na para kita naman sila, may pera sila, di ba? Para may pang grocery at pang stock for 1 week. Tapos ililis yung maling impormasyon. Yun. Yeah, sige na. Pero sana madamuli magwawagi lagi ang katotohanan, Marlon. Tandaan natin. Correct. At hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Yes. Ako po si Pam. Ako si Marlon. Don't forget the LSS. Like, share, and subscribe. At syempre yung DSA na... Don't skip ads. Ingat po tayong lahat. Ingat ka ha. Okay, bye-bye.